Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunati ila yaumiddin, amma ba'd. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang ipinagkakalob niya sa akin. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapayapaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa mga sumusunod sa tangmang landas ang Islam hanggang sa huling araw. Ngayon po, ating tatalakayin ang 5 kadahilanan upang ang isang tao ay makapasok sa paraiso. Ang 5 kadahilanan po, ito ang mga optional. Kumbaga, tinawag siyang 5 haligi ng Islam upang magkaroon ng katibayan ang isang tao para makapasok sa paraiso. Ang 5 haligi po ng Islam, ang unang-una pong haligi ay ang Shahadatain. Shahadatain, dito po nagpapatunay na kapag ang isang tao po ay sumaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, at sumaksi sa kanyang huling propeta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay isa sa mga kadahilanan para gumanap simula sa pagkakabigkas na walang ibang Diyos maliban kay Allah at sa kanyang huling propeta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi po natatapos dito ang kanyang panunumpa, bagkus kailangan po lagyan niya ito ng pagsasagawa, katulad po ng isang susi na kung walang ngipin, hindi po ito makakapasok sa pintuan. Kumbaga, ito po yung pinaka-susi para mabuksan ang pinto. So, kailangan po lagyan niya ng ngipin ito. Ang mga ngipin, ito po yung magbubukas ng pintuan at ito po yung pintuan sa paraiso para mabuksan niya. So, inuulit ko po, Shahadatain, panunumpa, pagsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang huling propeta kay Propeta Muhammad. Kailangan po, tao sa kanyang puso, sa maayos ng pag-iisip, binibigkas ng kanyang dila sa pamagitan ng kanyang bibig. At dito po, nagsisimula ang mga gampanin, ang tungkulin, obligahin ang sarili sa bawat takdang oras. At ito na po ang unang-unang kasunod ay ang unang ngipin ay ang salah. Ang salah, ito po yung kadahilanan ng pagdating sa araw ng paghuhukom, ito po ang unang-unang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salah. Awalu ma yahasibu alaihi al-abdu as-salah. Katotohanan, katiyakan, pagdating sa araw ng paghuhukom, ang unang-unang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, sa lahat ng mga tao, ay ang sala lamang po ang pagdarasal. Paano mo ginawa? Paano mo ginampanan? Kanino mo ilalay? Paano mo inukol? Ito po ang mga kadahilanan para malaman natin sa ating sarili paano tanggapin ang ating mga pagdarasal. Sala lamang po ang tatanungin ng Allah at wala na pong ibang klaseng pagdarasal maliban lamang po sa sala. At ang pangatlo naman po ay ang zakat. Ang zakat, ito po yung 2.5 ng yaman ng bawat tao kung saan kailangan pong ipagkaloob niya sa mga tao ang kawanggawa o charity, ang pagtulong sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga kapatid na mahirap na mga Muslim. So, ang pang-apat naman po ay ang tinatawag na Ramadan, Asyam, ang pag-aayuno o fasting. Ito po ay isang obligado o tungkulin ng isang Muslim na gampanan niya bawat taon. At ang panglima naman po ay ang Hajj na isang beses lamang po sa tanang buhay. Habang siya ay nasa mundo, magampanan niya ito. At pagkatapos po, kung magampanan niya ang lahat, alhamdulillah, ito po yung mga daan para makapasok po ang isang tao sa paraiso. Una, Shahadatain, ang pagsasala, ang zakat, ang Ramadan, pag-aayuno, fasting, at ang Hajj, pilgrimage, peregrinasyon. Kaya ito po ang mga dahilan para makapasok sa paraiso.
Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.